tinda, wala siyang pake, nalagyan ng tindera naman ito. Diba? Tapos naging sales lady, tapos look, CPA na excuse you. Okay, pero pa na ulit si Jeanette. Thank you, Jeanette. And last but not the least, ito naman ay board passer na licensure examination for teachers. So, teacher na. Teacher na. Ayan. Tawagin na natin, Mr. June Magbanwa. Yan, so magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagpunta ninyo at makikinig sa amin. So, nung nasabihan po ako mag-i-speech sa inyo within 5 minutes, napakahirap i-share yung buhay ko. Kasi talagang bawat isa sa amin may mahabang story and experience bago namin naabot kung ano man yung meron kami ngayon. So, gusto ko muna po magsimula sa pagtatanong. Sino dito yung consider nila yung sarili nila bilang mahirap? Ako, dami parang masama. Mahirap. Yan. Mahirap. Sino dito yung na-experience na yung kumbaga, lahat ng baon niya or most of the time, yung baon niya, puro utang, galing utang. Utang ni nanay, utang ni tatay. Yan. Tapos, di ba, kadalasan sino dito yung nagtitipid. Talagang na-experience ko nung high school, 20 pesos yung baon ko. So, maglalakad ako, tapos break, kakain, tapos uuwi nang naglalakad. So, di ba, from Novaliches High School. So, ganun yung mga na-experience natin and with the same experience that you have right now. So, ngayon po, sisimulan ko yung story ako nung 2012 sa college. Kasi kung sisimulan ko ng high school, medyo mahaba na. So, 5 minutes lang talaga. In the first year ko sa college, napakahirap ko, promise. O bago mama ako pumunta, o bago mama ako pumasok sa college. Kasi ako unang tanong sa sarili mo, ano ba yung gusto kong course na i-take? Ano ba yung gusto kong maging pagtapos ko ng 4 years sa college? So, sabi ko, ano ba talaga yung gusto ko? So, iti-take ko to sa tatlong puntos or 3 points that I have right now. I-allocate ko siya, acronym ko rin siya dun sa kung ano yung nakuha ko ngayon. Yung left. Una, yung L. Love. Look what you love. Kasi napakahirap po isipin na kumuha ng course na hindi mo gusto. Napakahirap kunin ng course ng pressure ka sa pamilya mo. Kasi si mama ganito, si papa ganito. Kaso nga, wala nga nakuha si mama at papa at di nga umabot ng college. Ano pipiliin ko? So, di ba napakahirap? So, ang inisip ko, ano ba talaga yung gusto ko at ano ba yung mahal ko na talagang after 4 years, gusto kong gawin kapag nagtatapakawa. Since high school, naset ko na yung sarili ko na gusto kong magturo. Marami nagsasabi, gusto mo, di ba, mag-engineering ka, mag-accountancy ka. Lahat yung kinonsider ko, pero yung at the end of the day, sabi ko, mas gusto ko yung magturo kasi mas gusto ko i-share yung kung ano man yung nakukuha kong aral. Kasi napakasarap magturo, promise. Para sa akin. Kasi yun yung passion ko. Alam mo yung kapag experience mo na kapag nagtuturo ka, ang saya-saya mo na natutuwa yung mga bata na may natutunan sa'yo. Yung ngiti man lang nila, na hindi man nila sinabing may literally or directly na sinabi nila may natutunan ako. Pero yung pagtapos ng klase at may sabi sa'yo, Sir, salamat po. Ganito pala yun. Sir, ganito yung paliwanag. Natutunan ko, nalinawan ko ako dito kaysa dun sa libro binabasa. So, yun yung una po sana natin gawin bilang mga kabataan, lalo na ngayon ay papunta na kayo sa kolehiyo. Isipin niyo yung unang-una kung ano yung mahal ninyo. Ano ba yung gusto nyong gawin sa buhay ninyo para mag-success kayo. Kasi the first thing that you should experience or you should think of is your passion. Ano ba yung gusto ko maging? So, ngayon, tatanong ko yung mga kabataan na nandito. Alam niyo na ba kung ano yung gusto nyo maging kabataan nyo? So yung iba hindi pa, pero try to explore the things that you have. Try to utilize your time, your talent, and your treasure that you have. Kasi kung ano man yung talent na binigay sa inyo ni Lord, napaka-unique po niyan. At malalaman at may experience niyan kapag hiningin niyo sa Lord. Or you seek prayer. Ako nagdasal muna ako bago ako pumasok sa PUP. Lord, kaya ko ba to? PUP. Sabi nila, pamantasan, utak ang puhunan. Tama, wala akong pera. So utak ang puhunan. Sabi ko, ang hirap. Pero, kaya ko kasi
mahal ko yung pagtuturo. I-push ko to. Hindi naman pwedeng magturo ng graduate ng high school, di ba? So, yun yung una ko na ginawa. So, at the first of the SEM, talagang napakahirap. Na-experience mo yung wala kang professor, bibigyan ka ng napakaraming babasahin, tapos next week kita kayo quiz na. Kita kayo long test na. Hindi mo malalaman na, wow, midterm exam na at final exam na. So, sinishare ko sa inyo kung ano yung mga experience ninyo sa college. So, una-una pa lang ihanda nyo na yung sarili nyo kasi sa college, it is very independent to you. Iba siya kaysa sa high school. So, ganun yung experience ko. At the end of the SEM, since I have a scholarship, sabi ko, hindi ko na siguro problema yung financial. Kasi meron naman akong allowance na tatanggap. Pero ang problema pala, yung mga pamasahe ko kada araw. Sabi ko, ano ba to? Mukhang scholarship na, may sagot na ng tuition fee ko, miscellaneous fee, pero may problema pa rin si mama yung pamasahe ko. So sabi ko, at the end of the first sem, sabi ni mama, naku, wala tayong pera, tutuloy mo pa ba ito na? Sabi ko, hindi ko rin alam, hindi ko masagot si mama. Kasi nga, wala din naman akong makita ang opportunity kung paano ko siya matutulungan. Pero I explore myself to the opportunity that I have in college. So nung pagpasok ng second sem, nag-try po akong mag-apply bilang student assistant sa university. Ito po yung student assistant na to. Ito yung ikaw, yung pag walang pasok yung mga estudyante, papasok ka sa office ng university. Kung pag-assistant ka nila. So for 2 years, naging student assistant po ako. So kung bakit araw-araw ako may pasok at laging nasa university. Kasi it's either nasa klase ako o nagtatrabaho ako. Napakahirap po nun kasi yung review ka, final exam, pero kailangan pumasok sa office. At hindi naman po ganun kalakihan yung pera na binibigay sa'yo o allowance lang. Pero sakto dun sa pamasahe na pang-cover para araw-araw matiis mo yung pagod. So, alam mo yung experience na Monday to Saturday, nasa university ka kasi dalawa yung ginagawa mo. Nag-aaral at nagtatrabaho. Sabi ko, kaya ko to. Ito ginusto ko mahal ko itong kinukuha kong kurso. So, 2 years, fast forward tayo, second year, third year, student assistant. So, walang problema. Pagdating ng 4th year, dun na po kasi na-end yung contract ng student assistantship. So, wala na pong trabaho pagdating ng 4th year. So, inisip ko na naman, ano na naman yung gagawin ko para makatulong, para lang makasagot ng kahit papano sa pamasahe at pag-aaral ko. So, yung pagpasok ko ng 4th year, nag-try po ako call center. So, inaalad, initial, a lot of exams, final interview, pinalad sa Eastwood ako. Pero, for almost 3 months lang ako nag-stay. Bakit? Hindi dahil sa na-terminate ako, hindi nag-resign ako. Kasi, ang hirap promise. Kasi alam niyo po, yung habang nasa work ka, kasi ang shift ko po is night shift kasi umaga ang pasok ko. So, ang trabaho ko po is 10 p.m. to 7 a.m. Ang start po ng klase ko is 7:30 a.m. to 5 p.m. So, isipin nyo, kung Monday, may pasok ako ng 10 p.m. Kapag uwi ko 7 a.m., imbis umuwi ako at matulog dahil galing ako sa trabaho, diretso ako sa university namin. So, diretso, 7:30, sakto, minsan nalilate pa nga. Nakikita ko ng vlog ko, sabi niya, ano nangyari dito kay June? First year to third year, ang sigla-sigla, pero parang ngayong 4th year, inaantok sa klase ko. Sabi niya, nakikita niya ako sa bandang dulo ko nag-stay. Sabi ko, sorry sir, kasi may trabaho po ako, so in-explain ko yung call center niya. Sabi niya, basta kaya mo, kasi isipin mo yung health mo. So sabi ko, oo nga po Tapos sabi niya pa, isipin mo din yung grades na ini-earn mo ngayon, ini-invest mo. Kasi nga, bawat ginagawa niyong subject or tinitake niyo yung subject, talaga hanggang gusto niyong makatulong. Alam niyo yung dahilan kung bakit niyo pinagpapatuloy yung ginagawa ninyo sa pag-aaral ninyo. Hindi kayo mawawalan ng pag-asa na ipagpatuloy po yun. Kaya sa akin, alam ko yung dahilan ko, naranasan kong magiging mahirap at ayaw kong magstay sa pagiging mahirap. Sino ba gusto magstay yung pagiging mahirap? Wala naman, di ba? Ako yung tao na mapag-claim kumbaga sa kanila mapag-assume. Lagi kong nilalapit kay Lord, sabi ko, Lord, claim ko to, magiging mayaman ako. Bakit? Wala namang masama Basta kay Lord, walang imposible.
So yung since sa fourth year ng college, nakakapag-ipon naman ako sa call center. Yun. Bali, maraming challenges sa pagtatrabaho at sa pag-aaral. Pero at the end of the last year o fourth year ko, hindi ko akalain na isa ako sa tatawagin at aakyat sa stage bilang isang graduate with a flying color. So sabi ko, narinig ko pa lang doon sa recognition, Mr. June A. Magbanwa, cum laude. Talagang natulala ako, sabi ko, ako ba yun? Kasi alam niyo yung experience na you work, you study, but you're doing the same spontaneously. Napaka-imposibleng maabot yung pangarap na yun. Pero in God's will, talagang alam niya, nakikita niya yung mga taong nagsusumika para maabot yung mga pangarap. Pero hindi ako mag-stay doon sa college. Ibig sabihin ba, kailangan yung maging cum laude para maging successful? Hindi. Kasi maraming successful na hindi naman Latin honor graduate. So, hanggat kaya nyo, hanggat na pagpapatuloy ninyo yung pag-aaral nyo at alam yung dahilan na ginagawa nyo ito para sa pamilya nyo, para sa kagustuhan nyo maabot yung mga pangarap ninyo, walang imposible. Kahit maging cum laude or without having a title of in graduation, hindi imposible maging successful kayo. Kaya nga narinig ko sa isang speech namin, sa isang seminar na inatinan ko, sabi ng isang speaker, sabi niya, napakahirap maabot ng pangarap. Pero, alam niyo kung ano yung mas mahirap? Mas mahirap yung walang pangarap. Yes. Yun yung parang, hindi sapat na graduate lang ako. Hindi lang sapat na kung ano lang yung trabaho na meron ako. Tinake ko yung course na merong examination. So, ang expectation sa akin, mag-take ako ng LES. So, nag-take ako ng LES. Without having any issue, gusto ko maging, personal, kumbaga self-study lang. Pero sa kabutihang palad, bilang isang Latin honor na kuha kong scholarship sa isang Bible Center. So, isang opportunity na, bakit ko hindi gag-grab? Kung hindi ko naman kailangan, or hindi naman ako kailangan sabihin ko sarili ko na magaling na ako sa cum laude ako. Kailangan ko mag-self-study lang. Hindi. Pero binigay ni Lord yung opportunity na mag-review center ako, na walang binabayaran. Bakit di mo kukunin, anak? Sabi ni Lord. So, bakit di ko nga kukunin? So, tinake ko yung pag-review center. Kaso, ang problema, walang trabaho. Hindi ko kinuha yung mga private school. Kasi ang lalayo, tapos, alam niyo, medyo mababa yung sahod. Kaya napunta na naman ako sa isang BPO sa call center. Currently, nagtatrabaho ako sa call center. So, nangyari, ganun ulit yung experience ko, 10 a.m. to 7, nasa work ako, 7:30 ng Saturday, Sunday, nasa review center ako. Alam mo yung nakikinig ka sa speaker, pilit mo mang ipasok sa lahat, pasok man yung lahat ng sasabi ng speaker sa utak mo, pero dahil wala kang tulog at gusto mo magpahinga, pinipilit mo, kasi alam mo na kailangan ko mapasa yung LET Kailangan ko maging teacher, kasi yun yung pangarap ko. So yung experience ko na yun, nung time of the examination na, during examination, pagpasok ko, nakabahan na ako. Pero may verse akong pinangahawakan simula nung pumasok ko sa review center. Yung sabi sa Bible, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you receive it and it will be yours. Wow, akin to Kasi claim, ako yung tao mapag-claim. Sabi ko, Lord, naniniwala ako pagpasok ko dito sa University of the East. Doon ako nag-take ng LET. Because Lord, pagpasok ko dito, paglabas ko, panigurado, pastor ako. Option mo lang, Lord, sa akin. Kasi ako yung taong very personal kay God. That is the very thing that I want to share with you. You should talk to God personally. Alam mo yung feeling na you have a father, you have a friend. Ito yung tao, ito yung, kumbaga, si Lord yung kaysa-isang bagay na meron ka Kahit man mawalan ka na, alam mo yun, yung wala yung pamilya mo physically present or a friend, there's God that can listen to you. Sabi ko, Lord, akin to, pastor ako. Kung hindi man ako pastor, hindi ako, dalawa lang option ni Lord. Sabi ko, option mo Lord sa akin, na i-claim ko, hindi man ako pastor, top-notcher ako. Sabi ko, kung hindi man ako top-notcher, pastor ako. So, hindi ko inisip yung failure. Kasi unang-una pa lang pumasok ako doon kasi ginusto kong pumasa. So kung papasok ka, magtitake ka ng examination, kung magtitake kayo ng course na may board,
Huwag nyo isipin na babagsak kayo. Isipin nyo papasa kayo. Kasi yun yung unang-unang aim ninyo, di ba? Yun yung unang-unang pangarap nyo. Sabi nga ng isa sa mga quote na nabasa ko kailan lang, kanina lang, nung nagsisearch ako, sabi niya, every accomplishment is started in the decision of trying. Hanggat hindi mo sinusubukan, wala kang matatapos. Kaya dapat, hanggat meron kang pagkakataon na subukan yung kaya mo, subukan yung mga gusto mong maabot na pangarap mo, gawin mo. Kasi you are away dun sa mga taong hindi man lang sumubok at natakot sa pagkakabugo. So, I'm here now, I'm living evidence na hindi imposibleng mangarap at maaabot mo yung pangarap na yun kung meron ka talagang pangarap. So, maraming salamat sa pagkakataon na sa akin. So, ang iwan ko lang sa inyo, ang hiling ko lang po sa inyo sa mga araw na to, lalo-lalo na sa kabataan, is to look what you love for and what they call this, pray to God and ialay mo lang lahat ng pangarap mo sa Kanya at panigurado, hindi Kanya bibiguin. Maraming salamat.